Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Jose Cruz at ngayon ay tatalakayin natin ang paksa tungkol sa mga iba't ibang kulay ng ihi at ang kahulugan nito sa ating kalusugan. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kulay ng ating ihi tuwing umaga, matutukoy na natin kung maayos ba ang ating atay, bato, puso o antas ng asukal sa dugo. Minsan, hindi direkta ang pagpapakita ng problema ng ating katawan sa pamamagitan ng sakit, kundi tahimik itong nagbibigay ng mensahe sa pamamagitan ng ihi na madalas nating binabalewala. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 7 paraan ng pagtingin sa kulay ng ihi upang magang matukoy ang mga abnormalidad sa ating katawan. Sa gayon, mapipigilan natin ang nga mapanganib na sakit tulad ng mahinang bato, diabetes, fatty liver, dehydration o impeksyon sa urinary tract. Kung bibigyan lang natin ng kaunting pansin, makikita ninyo na lubos na magbabago ang inyong kalusugan. Mga minamahal kong kaibigan, marami sa atin ang itinuturing lamang ang ihi bilang isang bagay na kailangan nating ilabas. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang tapat na salamin ng panloob na kalagayan ng ating katawan. Ang ihi ay nabubuo sa bato, kung saan ang gawain ay salain ang dugo, alisin ang ngalason at labis na dumi sa katawan. Sa madaling salita, kung ang atay ay isang chemical processing plant, ang bato naman ang sistema ng pagsasala ng tubig at pagtatapon ng biological waste. Kaya, anumang pagbabago sa paggana ng atay, bato, puso, endocrine system o kakayahan ng katawan na sumipsip ng tubig ay magpapakita sa labas. Una, ang kulay ng ihi ay nagpapakita ng balanseng tubig at electrolytes. Halimbawa, kapag dehydrated ang ating katawan, kailangan ng bato na gawing mas concentrated ang ihi upang makatipid ng tubig na nagiging sanhi upang maging matingkad na dilaw o amber ang kulay ng ihi. Sa kabaligtaran, kung umiinom tayo ng napakaraming tubig o may problema sa antidiuretic hormones, magiging malinaw ang ihi. Pangalawa, ang amoy at kalabuan ng ihi ay nagpapakita ng proseso ng metabolismo at paglabas ng dumi. Kung ang amoy ay matapang, malabo o masyadong mabula, mari itong senyales ng impeksyon, diabetes o protina na tumatagas mula sa bato. Ibig sabihin, ang filter barrier ng bato ay nasira. Pangatlo, ang abnormal na pagbabago ng kulay tulad ng pula, orange, asul o lila ay karaniwang may kinalaman sa sakit sa atay at apdo, gamot o pinsala sa urinary tract. Ito ay mga magang babala na kung matutukoy kaagad, maiwasan ang maraming malubhang komplikasyon tulad ng pagkabigo ng bato, bladder cancer o liver poisoning. At ngayon, tutulungan ko kayong suriin ang bawat kulay ng detalyado at madaling maunawaan batay sa napatunayang medikal na batayan. Una, ang malinaw na ihi. Ang ihi na malinaw tulad ng tubig paggising natin sa umaga. Marami sa atin ang iniisip na malusog ang bato at mahusay ang pagsasala nito. Ngunit sa katotohanan, ito ay maring senyales na uminom tayo na labis na tubig. Kapag ang ating katawan ay tumatanggap ng mas maraming tubig kaysa sa kailangan ng bato na patuloy na magtrabaho upang mailabas ang labis na tubig na nagiging sanhi ng paglabnaw ng ihi. Sa matagal na panahon, mari itong magdulot ng kawalan ng balance ng electrolyte, lalo ng sodium at potassium na nagiging sanhi ng pagkapagod, pagkahilo at pulikat. Mayroon ding iba pang mga sanhi na hindi gaanong karaniwan ngunit mas maluba, tulad ng diabetes insipidus. Kapag kulang ang antidiuretic hormone, ADH, sa katawan, sa panahong ito, ang pasyente ay madalas umihi, ang ihi ay malinaw at karaniwang may kasamang matinding pagkauhaw, tuyong bibig at pagbabangang timbang.
Kung ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nagpapatuloy kahit na normal ang pag-inom ng tubig, dapat kang magpa-check up sa bato at hormone sa lalong madaling panahon upang maalis ang posibilidad ng sakit. Susunod, pangalawa, ang mapusyaw na dilaw na ihi. Ito ang pinaka-ideal at normal na kalagayan ng ihi. Nagpapakita ito na sapat ang tubig sa ating katawan, mahusay ang pagganang bato, at matatag ang proseso ng metabolismo. Ang mapusyaw na dilaw na kulay ay dahil sa presensya ng urochrome, isang natural na pigment na nabubuo sa panahon ng pagkasira ng hemoglobin mula sa mga red blood cells. Ang intensity ng kulay na ito ay maaring magiba ng bahagya sa iba't ibang oras ng araw. Sa umaga ay maaring mas dilaw dahil ang ating bato ay nag-concentrate ng ihi sa gabi. Sa tanghali o hapon, kapag marami na tayong nainom na tubig, ang kulay ay lumalabnaw. Gayunpaman, kung napansin ninyo na ang inyong ihi ay laging mapusyaw na dilaw na may bahagyang bula o bahagyang amoy na matagal, dapat ninyong suriin ang inyong diet na mayaman sa protina o ang funksyon ng atay at bato. Dahil minsan, ang ihi na mukhang maganda ay nagtatago ng kondisyon ng sobrang pagtatrabaho ng ating bato, pagkain ng maraming karne, pag-inom ng kaunting tubig o pangmatagalang paggamit ng gamot. Susunod, pangatlo, ang matingkad na dilaw o amber na ihi. Ito ang unang senyales na malubhang kulang sa tubig ang ating katawan. Kapag hindi tayo nakakakuha ng sapat na tubig, ang bato ay napipilitang mag-reabsorb ng maksimum na tubig sa katawan upang panatilihin ito na nagiging sanhi ng pagiging concentrated ng ihi at mas matingkad na dilaw ang kulay. Bukod pa rito, ang matingkad na dilaw na ihi ay maaring may kasamang matapang na amoy dahil sa pagtaas ng konsentrasyon ng urea at ammonia sa proseso ng pag-concentrate ng ihi. Gayunpaman, mga minamahal kong kaibigan, dapat nating bigyang pansin kung umiinom tayo ng sapat na tubig. Mga 1.75 hanggang 2 litro bawat araw, ngunit ang ihi ay nananatiling matingkad. Nadilaw sa loob ng mahabang panahon. Ang sanhi ay maaring mula sa atay o abdo. Sa panahong ito, ang bilirubin na bilirubin ay tumutulo sa dugo at inilalabas sa pamamagitan ng ihi na nagiging sanhi upang maging matingkat na dilaw o amber ang kulay nito. Ito ay isang maagang senyales ng sakit sa atay at abdo tulad ng hepatitis, gallstones, bile duct obstruction o pinsala sa liver cell. Kapag nangyari ito, dapat kang magpa-check up sa ALT at total bilirubin upang maagang matukoy ang anumang abnormalidad. Susunod, pang-apat, ang orange na ihi. Ang kulay orange ay isang espesyal na pigment na hindi palaging mapanganib. Ngunit kung madalas itong lumabas o may kasamang paninilawong balat at mata, tiyak na hindi ito dapat balewalain. Mayroong 3 karaniwang sanhi ng kondisyong ito. Una, ito ay dahil sa pag-inom ng gamot o multivitamins, lalo na ang mabitamina B o mga gamot sa urinary tract infection. Ang mga sangkap na ito, kapag na-metabolize sa atay at inilabas sa ihi, ay nagiging sanhi upang maging orange o red-orange ang kulay ng ihi. Pangalawa, dahil sa matinding dehydration, kailangan ng katawan na halos ganap na i-reabsorb ang tubig, kaya ang mga waste products ay nagiging concentrated at gumagawa ng urochrome pigment na nagiging sanhi upang maging matingkad ang ihi tulad ng orange. Pangatlo, dahil sa sakit sa atay at abdo, kapag nasira ang atay o barado ang bileduk, ang bilirubin ay hindi makakapasok sa bituka ngunit sa halip ay liliko patungo sa bato, na nagbibigay ng matingkad na kulay orange sa ihi. Kung may kasamang paninilaw ng balat, pagkapagod, pagkawalan ng gana sa pagkain at mapusyaw na dumi, malamang na ito ay senyales ng hepatitis o bile duct obstruction na kailangan agad na ipa-check up.
Ang orange o matingkad na dilaw na ihi ay hindi dapat ituring na normal kahit na panandalian lamang itong lumabas. Dahil ang katawan ay maaring nagpapadala ng signal ng tulong. Kung tayo ay magpapaliban ng ilang araw, ang pinsala sa atay at abdo-bato ay maaring lumala. Sa makatuwid, ang pag-inom ng sapat na tubig, pagsubaybay sa kulay ng ihi sa umaga at pagkatapos ng bawat pagkain ay isang napakagandang ugali upang maagang matukoy ang sakit at maprotektahan ang atay at bato sa mahabang panahon. Susunod, panlima, ang pula o pink na ihi. Ito ang kulay na pinakaikinababahala ng marami sa atin dahil madali itong mayugnay sa dugo sa ihi sa kaso ng hematuria. Ang dugo ay maari ring magmula sa iba't ibang bahaging urinary tract, maaring mula sa bato, ureter, pantog o urethra. Mayroong tatlong karaniwang sanhing kondisyong ito. Una, impeksyon o bato sa bato. Bato sa pantog. Ang bato ay kumakaskas sa mucous membrane na nagiging sanhi ng gagaskas at microscopic bleeding na nagiging sanhi upang maging mapusya na pink o matingkat na pula ang ihi kung malubha ang pinsala. Ang pasyente ay karaniwang may kasamang pananakit ng likod, madalas na pag-ihi, masakit na pag-ihi o pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan. Pangalawa, tumor o cancer sa urinary system. Lalo na sa mga taong higit sa 50 taong gulang, kung makakita ng pulang ihi ng walang sakit, kailangang maging maingat sa bladder cancer o kidney cancer. Ayon sa modernong medikal na pag-aral, 80% ng mga kaso ng walang sakit na hematuria sa mga matatanda ay may kaugnayan sa malignant diseases ng urinary tract. Pangatlo, dahil sa pag-inom ng gamot o pagkain tulad ng beets, raspberries, strawberries ay maaaring maging sanhi upang maging pula ang ihi panandalian. Bukod pa rito, ang magamot para sa tuberculosis, rifampicin o anticoagulants ay maaari ring magdulot ng ganitong kababalagan. Ang pagkakaiba ay kung dahil sa pagkain o gamot, ang ihi ay karaniwang nagiging normal pagkatapos ng 1 hanggang 2 araw. Gayunpaman, ipinapayo ko rin na kung makita ninyo na ang ihi ay pink o pula sa loob ng mahigit 24 oras, lalo na kung hindi dahil sa pagkain, kailangan nating magpa-urinalysis at ultrasound ng bato at pantok kagad. Ang maagang pagtuklas ay maaring makatulong sa kumpletong paggamot ng nga pamamaga o bato bago ito lumala. Susunod, pang-anim, ang asul o lila na ihi. Ito ay isang bihirang kulay, ngunit kapag lumabas ito, tiyak na kailangan nating suriin itong mabuti. Ang unang sanhi ay maring gamot. Ang ilang gamot na naglalaman ng methylene blue o mataas na dosis ng multivitamins ay maring maging sanhi upang maging asul o blue-green ang ihi. Ang pangalawang sanhi ay urinary tract infection, lalo na dahil sa bakterya na Pseudomonas aeruginosa. Ang uringang bakterya na ito ay may kakayahang maglabas ng pigments na piocyanin at pioferdin na nagiging sanhi upang maging blue-green o blue-purple ang kulay ng ating ihi. Karaniwan itong may kasamang abnormal na amoy, masakit ang pag-ihi, lagnat o malabong ihi. Ang pangatlong sanhi ay napakabihira ngunit kapansin-pansin din. Ito ay ang purple urine bag syndrome na karaniwang nangyayari sa mga taong matagal ng may catheter. Ang ihi ay nagre-react sa plastic bag upang lumikha ng kulay lila. Ang kondisyong ito, bagamat bihira, ay nagpapakita ng impeksyon o tryptophan metabolism disorder sa katawan. Sa makatuwid, kung napansin ninyo na ang ihi ay pula, pink, asul o lila, huwag nang maghintay ng ilang araw kung mawawala ito. Ang katawan ay nagbibigay nga babala ng isang malubhang problema sa bato, pantog
o metabolic system at ang maagang pagpapatingin sa doktor ay makakatulong upang maiwasan ang malubhang komplikasyon sa hinaharap. Susunod, pangpito, ang malabong ihi na may puting dumi o maraming bula. Ito ay hindi lamang isang problema ng pag-inom ng kaunting tubig tulad ng iniisip ng marami sa atin. Sa katunayan, ito ay isa sa mga magang senyales ng urinary tract infection, bato sa bato, o metabolic disorder sa katawan. Madalas itong nangyayari sa mga nasa edad at matatanda. Karaniwan, ang ihi ay may transparent na dilaw na kulay na nagpapakita ng matatak na antas ng tubig at natunaw na waste products. Kapag may white blood cells, pus cells, salt crystals o bakterya ang ating katawan, mawawala ang transparency ng ihi, magiging malabo at maaaring magkaroon ng matapang na amoy. Mayroong 3 karaniwang sanhi na nais kong bigyang pansin ninyo. Una, impeksyon sa urinary tract. Ito ang sanhi na bumubuongan higit sa 60% ng mga kaso ng malabong ihi sa kababayhan at maging sa mga matatanda. Kapag pumasok ang bakterya sa urethra, pantok o bato, ang katawan ay nagre-react sa pamamagitan ng pagpapadala ng white blood cells upang sirain ang bakterya. Ang resulta ay may white blood cells, bakterya at pus cells sa ihi na nagiging sanhi upang maging puting malabo ang kulay ng ating ihi. At maaaring magkaroon pang matapang na amoy, masakit na pag-ihi, hirap sa pag-ihi o pananakit sa ibabang bahaging tiyan. Sa mga matatanda, lalo na sa kababayhan pagkatapos ng menopause, bumababa ang resistensya at ang urethral mucosa ay tuyo at manipis na nagpapataas ng panganib ng impeksyon. Kung hindi natin ito gagamutin kaagad, ang impeksyon ay maaring kumalat sa bato na nagiging sanhing pyelonephritis o kahit sepsis na lubhang mapanganib. Pangalawa, bato sa bato o bato sa pantog. Kapag ang bato ay gumagalaw sa urinary tract, ito ay kumakaskas, nagdudulot ng pamamaga at gasgas sa mucous membran na lumilihangang kapaligiran para sa paglaking ng bakterya. Ang bato ay nagiging sanhi din ng pagdami ng salt crystals sa ating ihi tulad na oxalate, phosphate o urate. Ang mga kristal na ito ay nagre-reflect ng liwanag na nagiging sanhi upang magmukhang may alikabok o puting dumi ang ating ihi. Kasabay nito, ang pasyente ay maaring makaranas ng pananakit ng likod, madalas na pag-ihi, masakit na pag-ihi o pananakit sa lumbar area na kumakalat sa singit. Pangatlo, dahil sa protina o tabas sa ihi, ibig sabihin proteinuria. Kung nakikita ninyo na ang inyong ihi ay malabo at maraming bula na matagal mawala, kailangan ninyong isipin kaagad ang chronic kidney disease o pangmatagalang diabetes. Kapag nasira ang glomerular filter membrane, ang protina ay tumutulo sa ihi na lumilikhang puting pino at matibay na layer ng bula. Ang kasong ito ay naiba sa pansamantalang bula dahil sa malakas na daloy ng tubig. Dahil ang pathological foam ay hindi nawawala sa loob ng ilang minuto at paulit-ulit na lumalabas ng maraming beses sa isang araw. Sa medikal na aspeto, ipinakita rin ng mga pag-aral na ang malabong ihi dahil sa impeksyon ay karaniwang may alkaline na pH. Maraming white blood cells at positibo sa nitrite kapag tayo ay nagpapa-check up. Kung dahil sa bato, karaniwang nakikita ang makakaibang kristal sa ilalim ng mikroskopyo. Kung dahil sa proteinuria, tataas ang albumin level sa ihi. Kailangan ng karagdagang pagsusuri ng microalbuminuria o creatinine clearance upang maagang matukoy ang pinsala sa bato. Madalas kong pinapayuhan ang lahat na kung nakakakita kayo ng malabong ihi ng tuloy-tuloy sa loob ng 2 araw na may kasamang mabahong amoy, pananakit o bahagyang laknat, huwag nang mag-atubili at magpa-check up at magpa-urinalysis kaagad. Ang magang pagtuklas at magang paggamot ay makakatulong na maprotektahan ang ating bato
maiwasan ang malubhang komplikasyon tulad ng pagkabigo ng bato, sepsis o chronic nephritis. Mga minamahal kong kaibigan, kapag may abnormal na kulay ang ihi, maging malabo, matingkad na dilaw, pula o may kakaibang amoy, karamihan ay nakmumula sa kawalan ng balansa ng tubig, pagbaba ng function ng atay at bato o hindi tamang pamumuhay. Kaya, upang maibalik ang ating ihi sa malinaw na mapusyaw na dilaw at walang amoy na kalagayan. Nais kong ibahagi sa inyo ang tatlong grupo ng simple, siyentipiko at lubhang epektibong solusyon na maaaring gamitin ng sinuman sa bahay. Una, ang pag-inom ng tubig sa tamang paraan, tamang oras at tamang dami. Marami sa atin ang iniisip na sapat na ang pag-inom ng 2 litro ng tubig araw-araw. Ngunit sa katotohanan, hindi lahat ay nangangailangan ng parehong dami. Ang kinakailangang dami ng tubig ay depende sa timbang, antas ng aktibidad, klima, diet, at maging sa kondisyon ng ating kalusugan. Sa average, bawat 1 kilogram timbang ay nangangailangan ng humigit kumulang 30 hanggang 35 mililiter tubig bawat araw. Halimbawa, ang isang tao na may timbang na 60 kilogram ay nangangailangan ng humigit kumulang 1.8 hanggang 2 litro ng tubig bawat araw. Ngunit mas mahalaga ang paraan ng paghahati ng oras ng pag-inom ng tubig sa buong araw. Madalas kong gabayan ang aking matao na sundin ang panuntunan ng 6 na ginintuang oras. Agad pagising, uminom agad ng 1 baso ng maligamgam na tubig. Humigit kumulang 250 mililiter ng tubig upang gisingin ang atay, bato at digestive system. 30 minuto bago mag-almusal. Uminom ng maliit na baso upang pasiglahin ang peristalsis ng bituka upang makatulong sa detox. Sa gitna ng umaga, uminom ng unti-unti. Iwasan ang pag-inom lamang kapag nauuhaw. 30 minuto bago magtanghalian at 1 oras pagkatapos ng tanghalian. Bahagyang magdagdag ng tubig, hindi kailangang uminom ng napakarami habang kumakain upang maiwasan ang paglabnaw ng digestive juices. Sa hapon, humigit kumulang 3:00 hanggang 4:00 p.m. Uminom ng 1 pang baso ng malinis na tubig o bahagyang pampalamig na tsaa upang mas maging epektibo ang paggana ng ating atay at bato. 1 hanggang 2 oras bago matulog, uminom ng 100 hanggang 150 mililiter ng maligamgam na tubig. Iwasan ang madalas na pag-ihi sa gabi at suportahan pa rin ang sirkulasyon. Ang isang pagkakamali na madalas kong nakikita ay marami sa inyo ang umiinom ng napakaraming tubig ng sabay-sabay na nagiging sanhi upang biglang magtrabaho ang bato at madaling magdulot ng electrolyte imbalance. Ang dahan-dahang pag-inom ng tubig ng paisa-isa sa buong araw ang paraan upang pinakamahusay na masipsip ng katawan ang tubig. Kung ang ihi ay nananatiling matingkad na dilaw pagkatapos ng sapat na pag-inom, maaring dahil ito sa mahinang pagtatago nga apdo ng atay o ang katawan ay nawawalan ng mineral. Sa panahong ito, maaring magdagdag ng electrolyte water o gataniyo, inihaw na itim na munggo na tubig o malabnaw na sago water na lahat ay ligtas at natural na pagpipilian. Pangalawa, ang pagpapanatili ng bato. Paglilinis ng atay sa pamamagitan ng tamang diet at pahinga. Ang atay at bato ay 2 filtering plants ng katawan na makasamang responsible sa paglabas ng toxin sa pamamagitan ng ihi. Upang maging malinaw ang ihi, kailangan ng malusok na bato at atay. Sa makatuwid, pinapayuhan ko ang lahat na isagawa ang 3 gawi na ito. Una, kumain ng simple, kaunting asin. Bawasan ang proteinan hayop, dagdagan ang gulay at sariwang prutas. Ang mga gulay tulad ng spinach, broccoli, celery, carrots, kalabasa ay nakakatulong na mapabuti ang paggana ng atay at maprotektahan ang liver cells at kidney cells. Ang malagumes, nuts,
at matatabang isda tulad ng salmon, sardinas. Ang pagdaragdag ng omega-3 ay nakakatulong na bawasan ang pamamaga at iwasan ang labis na alak, matapang na kape, carbonated soft drinks at mga processed foods. Ang mga ito ay nagiging sanhing sobrang pagtatrabaho na ating atay na nagtutulak sa bato na mas magtrabaho. Upang salain ang lason sa mahabang panahon ay nagiging sanhi upang maging matingkad at mabaho ang ating ihi. Susunod ay ang maagang pagtulog, sapat na tulog, iwasan ang matagal na stress. Ipinakita rin ng siyensya na ang atay at bato ay pinakamahusay na gumagana mula 11:00 PM hanggang 3:00 AM. Kung tayo ay nagpupuyat, ang mga organong ito ay hindi nare-regenerate. Ang proseso ng pagsasala ang dugo at pagbuong ng ihi ay naapektuhan din. Subukang matulog bago 11:00 PM at matulog ng mahimbing ng hindi bababa sa 6 hanggang 7 oras bawat gabi. Pangatlo, ang senyales na kailangan nating magpatingin sa doktor kaagad. Kung napansin ninyo na ang inyong ihi ay nagbabagong kulay sa loob ng mahigit 3 araw, may mabahong amoy na may kasamang pananakit ng likod, pamamagang paa o madalas na pag-ihi sa gabi, huwag subukang ayusin ito sa bahay. Ito ay maring senyales ng pyelonephritis, cystitis, fatty liver, diabetes o metabolic disorder. Ang pagsusuri sa ihi at paggana ng atay at bato ay makakatulong sa maagang pagtuklas, maiwasan ang paglala ng sakit. Lagi kong iginigit sa lahat na ang ihi ay isang tapat na salamin ng panlup na kalusugan ng katawan. Ang pagmamasid dito araw-araw, pag-inom ng tubig sa tamang paraan at sa katamtamang dami. Iyan ang sikreto upang mapanatili ang malusok na atay at bato sa mahabang panahon, malusok na katawan at malinaw na isip. Kung kayo ay nag-aalala dahil sa pagbabago ang kulay ng inyong ihi o may kakaibang amoy, huwag ipagwalang bahala. Baguhin lamang ang inyong gawi sa pag-inom ng tubig, kumain ng malinis at regular na magpa-check up. Unti-unting gagaling ang katawan at mararamdaman ninyo mismo ang ginhawa at kalusugan mula sa loob. Kung nakita ninyo na kapakipakinabang ang nilalaman na ibinahagi ko ngayon, maaari kayong magbigay ng like at mag-subscribe sa channel at ibahagi din ang video na ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan upang sama-sama nating mapangalagaan ang ating kalusugan, mabuhay ng masaya at mahaba. Makita-kita tayo sa mga susunod na video. Salamat sa inyong panonood ng buong video ko ngayon. Upang hindi makaligtaan ang aking mga susunod na video, maaari kayong mag-subscribe sa channel sa gitna ng bilog o maaari kayong manood ng mga video sa kaliwang sulok o mga video sa kanang sulok.